natapos din. Napaunat naman ako at tumayo na sa swivel chair dahil nagugutom na talaga ako. Kinuha ko ang phone at ang wallet ko para makapag-lunch. Papalabas na sana ako pero biglang nag-vibrate ang phone ko. Kaya agad ko itong binuksan. From Mom. Observation time. Napatampal na lang ako sa noo dahil sa tinext ni Mom. So, hindi pa pala ako makakakain. Plus, makikita ko pa si Aiden. Bumuntong hininga ako at lumabas na ng tuluyan sa opisina ko. Lumakad naman ako sa kabilang department. Gosh, first time kong makakapunta dito. Binuksan ko naman na ang glass door dahilan para matigil sila sa ginagawa nila at makatingin sa akin. Ang iba ay nakaawang ang bibig habang may hawak na junk foods. Tumayo lang ako ng seryoso at nagkunwaring maldita dahilan para umayos sila at kunwaring nagtatrabaho ng maayos. Napailing na lang ako dahil ganito pala sila kapag walang observation. Lumakad naman ako habang pinagmamasdan sila isa-isa. Isa rin sa sinabi sa akin ni Mami na kailangan seryoso para matakot sa'yo ang mga employees. Napasmirk naman ako nang wala sa oras nang may makitang nakayo ko at ang himbing pa ng pagkakatulog. At sa pagkakaalam ko ay si Eric ito. Nang mapansin nila ang tingin ko ay siniko naman nila kaagad si Eric. Nagalit pa siya sa una, pero nang mapatingin sa akin ay gulat na gulat pa at kaagad umayos ng upo. Napailing-iling na lang ako at nagpatuloy sa paglalakad at pagmamasid. Kumunot ang noo ko nang makita sa pinakadulo ang couple of the years. Dahan-dahan akong lumakad papunta kina Lindsay at Aiden. Sinusubuan ni Lindsay si Aiden ng chips. Well, sarkastikong sabi ko. Hindi ko rin alam kung bakit nag-iba ang mood ko kahit nagkukunwarian lang akong masungit kanina. Napatingin naman sila sa akin pero parang wala lang nakita. Ang sweet niyo naman. Ganyan pala kayo mag-work ano? Sarkastikong uling sinabi. Yeah, right. Why are you here, Miss Silvestre? Tanong naman ni Lindsay. Magsasalita na sana ako pero biglang tumayo si Aiden. Excuse me. Seryosong saad niya sabay alis. Hindi ka pa ba nakaget over sa sinabi ko sa'yo, Sarah? Mariin niyang sabi, sabay harap sa akin. Rinig ko ang bulungan ng iba. Bakit naman ako hindi makakaget over? Hindi ba halatang wala akong pake? Banat ko. Hindi, kasi naman. Why don't you try to move on? Ikakasal na kami. So back off. Asik niya dahilan para matawa ako ng sarkastiko. Ano bang pinuputok ng butchi mo dyan, Lindsay? I'm here just to observe. Masyado ka naman atang insecure at takot maagawan ng iba. Banat ko naman sa kanya. Hello, I'm not insecure. Hindi mo ba ako narinig? Matagal ko nang sinasabi sa'yo na akin lang si Aiden. Maarte niyang sabi. Napailing na lang ako dahil malala na ang sapak ng isang to. Excuse me, what did you say? I can't hear you. Oh, sorry darling. I have an ear disease called I don't care. Inis kong sabi sa kanya. Really? Eh bakit parang inis na inis ka naman yata? Pwede ba? Huwag mo nga akong simulan dahil nandito ako para mag-observe, hindi para makipag-away sa katulad mong pugita. Inis kong sigaw. God, I can almost lost my temper. No, I am here to clarify you that Aiden is mine. Mahinang sabi niya sa akin. Napangisi na lang ako dahil ayaw niya talaga akong tantanan. Ngayon mo ako subukan. Ang bagong ako. Oh, I bet you want some leftovers too. Sarkastikong sabi ko sa kanya. What? Are you kidding me? Pinapalabas mo ba na leftover si Aiden? Asik niya. Natawa na lang ako dahil sa kabubuhan niyang taglay. You know, Lindsay, if I wanted you
To kill myself, I would climb your ego and jump to your IQ. Bulong ko sa kanya dahilan para mamaya siya sa inis. Binuksan ko ang phone ko nang mag-vibrate ito. From Brianna. Ma'am Sarah, lunch break? At pinapalabas mo pa talagang mahinang utak ko? How about you, loser? Tumingin ako kay Lindsay na kanina pa dumadakdak. Keep talking, I'm diagnosing you. Sabi ko sabay irap at flip her. And before that, feed your own ego. I'm busy. Habol ko at lumakad na paalis. May araw ka rin sa akin. Sigaw niya pero hindi ko na siya pinansin. May iba pang umawat sa kanya pero sinisigawan niya lang naman ang mga ito. Pagkalabas ko ng department nila ay sakto namang nakasalubong ko si Aiden dahilan para mahinto ako sa paglalakad. Aiden, wala sa sariling nasabi ko dahilan para mapahinto rin siya pero seryoso pa rin ang mukha. What? Tanong niya. Ngayon ko na lang ulit nakita ng malapitan ang mukha niya dahil halatang iniiwasan niya talaga ako and I can't take this anymore. Marupok na akong marupok pero hindi ko talaga kaya kung lalayuan niya ako gayong hinalikan niya ako noon sa Palawan. Iniiwasan mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Nagkibit balikat naman siya pero blanko pa rin ang mukha. Balita ko, ikakasal ka na. Mahinang sabi ko pero sapat na para marinig niya. Yeah, and that's for good. Seryoso naman yang saad. Pakiramdam ko, nadudurog na naman ang puso ko. Congrats! Huling sinabi ko, tuloy na ulit sa paglalakad. And please, stop talking to me. I don't wanna hear your voice anymore. And last, stop hurting Lindsay. Agad akong napalingon sa sinabi niya, pero nakita kong nakapasok na siya sa loob. Natawa na lang ako sa sarili. Yeah, right. Ako pa talaga ngayon ang masama. Agad kong pinunasan ang mga luhang tumulo sa mata ko. Huminga ako ng malalim at inayos ang sarili. Lumakad naman ako kaagad at hindi na lumingon pa. Ma'am Sarah! Salubong sa akin ni Brianna. Bahagya naman akong ngumiti sa kanya. Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong niya. Pero kahit anong pigil na gawin ko, kusa talagang pumatak ang mga luha ko sa mata. Ma'am Sarah! Lalo akong napaiyak dahil sa yakap ni Brianna. Lumakad kami papasok sa opisina ko. Inalalaya naman niya akong maupo sa swivel chair ko habang siya ay naupo sa harap ko. Anong problema? Pwede niyo pong sabihin sa akin? Nag-aalalang sabi niya. Wala naman sigurong masama kung sasabihin ko, di ba? Total, matagal na rin kaming wala and we will never be again. Mamaniwala ka ba kung sasabihin ko sa yung ex ko si Aiden? Tanong ko sa kanya. Imbes na magulat siya, ay ngumiti siya sa akin. I knew it. Mula sa titigan niyo pa lang, alam ko na kung ano ang namamagitan sa inyong dalawa. Ngiti niyang sabi. Natahimik naman ako sa sinabi niya. Ganun na ba talaga kami kahalata? Feel free to share, Ma'am Sarah. But if you want lang naman, nakangiting sabi niya. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Best friend ko talaga si Aiden. Malapit sa isa't isa at laging nagsishare ng mga problems. I like him. No, I love him since the day na naging best friend ko siya. Naging martyr ako pagdating sa kanya. Ginawa ko lahat, mapansin niya lang na mahal ko siya. Hindi bilang best friend, kung hindi bilang lalaki. Nawalan ako ng pag-asa na mahal niya rin ako. At sa hindi inaasang pangyayari, I found a book kung saan nakatulong sa akin para makuha siya. And how to seduce. Ginamit ko siya hanggang sa magkaaminan. Nagalit siya sa akin ng time na nalaman niyang siniseduce ko siya. Nasaktan ako ng sobra noon.
Lumipas ang mga araw na hindi kami nagkakausap. And then he talked to me. Nagulat ako nang bigla siyang mag-confess sa akin. Nakangiti pero malungkot kong kwento habang inaalala ang lahat. Tahimik lang si Brianna na nakikinig kaya muli akong nagpatuloy. Niligawan niya ako, tandang-tanda ko pa, nung time na pumunta kaming Tagaytay sa Beatrice Garden. Wala akong alam that time. Nakatulog ako tapos pagising ko, may mga babaeng pilit akong hinubaran at binihisan ng magarbong damit. Hindi ko alam na yun na pala yung time na magpropose siya sa akin bilang boyfriend. I was so happy that time. Sobra-sobra pa. Sinagot ko siya. Pagpapatuloy ko. Ang swerte niyo pala sa isa't isa. Ngayon, naniniwala na ako na ang best friend ay para sa isa't isa. Well, yung iba, dahil noon, nagkaroon ako ng boy best friend, pero walang romantically na naganap. Saad niya, dahilan para matawa ko. Pagpapatuloy ko pa ba? Natatawang tanong ko sa kanya. Napatango na lang siya at nahihiyang ngumiti. Naging cold siya sa akin one day. Nagulat ako nang sigawan niya ako that time. Then, hinatid niya ako sa bahay at sinabing pupunta kaming party. Wala akong makitang emosyon sa mga mata niya, pero hinayaan ko na lang. Naganda ako ng sarili at nag-ayos. Nang makarating na kami sa party, ramdam ko yung pagkabalisa niya, pero hinayaan ko ulit. Nagpaalam siya sa akin na magsi-CR siya, pero minutes passed by, wala pa rin siya, kaya nag-decide ako na puntahan siya. Hinanap ko siya, pero walang sumagot, kaya lakas loob akong pumasok sa CR ng mga boys. Papaalis na sana ako, pero I heard someone moan. Siyempre, mahihiya ka nun, pero hindi ko inaasahan na maririnig ko ang pangalan niya. Ang pangalang pinakamamahal ko sa lahat. Din pagkabukas ko ng pinto ng cubicle, nakita ko si Aiden at Lindsay. Pinagtaksilan ako ni Aiden. Pagpapatuloy ko at namuo ang luha sa mata ko. Lindsay? Ma'am Lindsay Fowler? Gulat niyang tanong kaya agad akong tumango. Bakas ang gulat sa mga mata niya. Kaya pala, ganun na lang ang tratuhan niyo sa isa't isa. Usap-usapan rin kasi ang minsang palitan niyo ng inis sa isa't isa. Now I know. Gulat niya pa rin sabi. I remember those words na tumatak sa puso ko dahilan para mawarak ako. Nilait niya ako na hindi ko maiisip na magagawa niya sa akin dahil akala ko mahal niya ako at tanggap. Pinaalis niya ako sa buhay niya na hindi ko malaman ang dahilan. I was so pathetic that time, Brianna. Binuo ko ang sarili ko sa Canada. Nag-aral ako ng mabuti at kinalimutan siya. Binago ko rin ang sarili ko para ipakita sa kanya na hindi na ako si Sarah, na hindi marunong mag-ayos ng sarili. Pinakita ko sa kanya kung ano ako, ang bagong ako, pero alam ko namang niluluko ko lang ang sarili ko dahil alam ko na sa pinakailalim ng puso ko, mahal ko pa rin siya. Dagdag ko at kusa nang pumatak ang luwas sa mga mata ko. Hinawakan naman niya agad ang kamay ko. I know what you feel, Ma'am Sarah. Base sa kwento mo, hindi nga maganda ang mga pinagdaanan mo. Pero tandaan mo na kahit anong lala ng sitwasyon, hindi mo pa rin maalis ang reason. Hindi naman sa kinakampihan ko si Sir Aiden. Pero alam mo na ba ang rason niya para gawin sa'yo yun? Tanong niya. Ang sabi niya, ayaw niya na sa akin dahil nagsasawa na siya sa akin. Ayaw na niya sa akin dahil hindi ako maganda. Umiiyak kong sagot. Lahat ng lalaki ang gusto mga maganda. Pero meron namang iba na tumitingin sa ganda ng kalooban. Saglit ko palang nakilala si Sir Aiden, pero pakiramdam ko, sobrang bait niyang lalaki. Lahat ginagalang at sinusuportahan niya. Lagi ko nga siyang pinagmamasdahan dahil pakiramdam ko, may kung anong sinasabi ang mga mata niya. Minsan ko na rin siyang nakikitang malungkot
at palaging malalim ang iniisip. Pero hindi ko naman masasabi na about sa inyo yun. Kwento niya dahilan para paisip ako. Pero hindi ko naman nakikita sa kanya yun kapag magkaharap kami. Naguguluhan kong sabi. Ngumiti siya at bumitaw sa pagkakahawak sa akin. Alam ko na ang lahat at naiintindihan ko na. Manhid ka talaga, Ma'am Sarah. Iiling-iling na sabi niya. What? Hindi makapaniwalang sabi ko. Pero tinawanan niya lang ako at tumayo na sa upuan. Lagi mong pag-aaralan ang lahat ng bagay. Dahil paano mo masasabi ang kamalian nito kung hindi mo alam? Minsan tama ka, minsan naman mali ka. Lagi mo po kasing tinitingnan ang panlabas kaysa sa loob. Alam kong nasaktan ka, Ma'am Sarah, pero hindi mo ba siya tinanong kung nasaktan din siya? Maybe no, basta always follow your heart, Ma'am Sarah. Mahirap pigilan ang puso dahil minsan nananalo ito. Kung mahal mo, go with the flow lang. Pero kung alam mo naman na hindi na pwede, stop na. Nakangiting sabi niya, pero talagang naguguluhan pa rin ako. Mauuna na po ako. Salamat sa time, Ma'am Sarah. See you next week. Nakangiting sabi niya at lumabas na ng opisina. Habang hindi ko pa rin maintindihan lahat ng sinasabi niya. What the hell?